Good morning mga kapatid. Today is Thursday, 07/2025 at muli sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning for today. Tayo po ay dadako sa Romans chapter 5 verse 8 at pagkatan po natin itong sinners embraced by grace, the story of the cross. At sa ating sisimula, tayo po ay sasamahan ng aming partner para sa pagbabasa at pangungunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay dadako ngayon sa mga taga-Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin at sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan ng katawan. Lahat po ng pagpapala, lahat ng pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, ay pinagpapasalamat po namin ng marami sa inyo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kagalingan na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Sa akin pong nararamdaman ngayon, sa aking lalamunan, Panginoon, maraming salamat po sa complete healing na ibibigay mo. At kay Naywini at sa kay Ate Goring, kung sino pa po ang nakakarinig ng iyong salita na nakakaramdam ng hindi tama sa kanyang katawan, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din, Panginoon, sa knowledge at wisdom na ibibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa aming mga mapag-aaralan ngayong umagang ito, nawa ito ay maging sandata namin sa gawa ng kaaway at malakaran namin sa aming mga gagawin ngayong maghapon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Praise God. At sa araw na ito ay sabi nga ay medyo ingat ka tayo dahil umaambon. At dahil sa pag-ambon ay maaring magbigay po ito ng karamdaman sa atin. At dala po tayo ng payo at kapote. Okay, balik po tayo sa ating talakayan. Basahin ko po muna ulit sa Amplified Version. Sabi doon, but God clearly show and proves His own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Doon po sa ating talakayan ngayon ay sabi nga ay nagpapakita sa atin ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Pero bago po natin talakayin ang ating paksa ngayon na pinamagatang sinners embraced by grace, the story of the cross. Ito po ay kailangan po nating balikan ang konteksto kung bakit kailangan mag-sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Bakit nga noong unang panahon po, simula pa kay Eva at Adan, sabi nga ay ang kasalanan ay pumasok na sa mundo. Sabi nga po dun sa Romans 5 verse 12 ay sabi po doon sa Romans 5 verse 12 yan. Okay. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sa lahat ay nagkasala. Yeah. Okay. So doon po pinapakita kung paano po ang pagpasok ng unang Adan, at ng ikalawang Adan, na nagpapakita po sa atin na dahil sa pagsuway doon ng tao sa Diyos, ay nagkaroon po ng pagpasok ng kasalanan. Lahat tayo ay ipinanganak na makasalanan.
hiwalay sa Diyos. No? At walang kakayahang magsikap para tayo ay maligtas sa ating sarili. Ano ho, ang relasyon natin sa Diyos ay nasira, no, dahil po doon sa pagsuway na yon, at ang parusang kasalanan ng kamatayan ay tayo po ay naparusahan hindi lang sa spiritual kundi rin sa physical. Kaya nga po sabi sa atin ng Romans 6 verse 23, ano ho? Sapagkat kamatayan, kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, so doon nakikita na natin ano ho, na bagamat tayo ay nagkasala, no, may regalong handog. At sa kasalanang ito ay nagpapakita po sa atin na dahil sa kasalanang ito, ang kabayaran ay kamatayan. No? At tanging kamatayan lamang, subalit hindi inantay ng Diyos ang kamatayan ito na magmula sa atin, kundi ibinigay niya ang kanyang anak upang hindi na tayo mamatay. Dumating man ang kamatayan, nakatitiyak tayo na may buhay na walang hanggan. At dito pumasok ang kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos. Kung isipin natin, normal sa tao na magmahal lang kapag may kapalit o sabi nga ay kapag karapat dapat ang isang tao. O sabihin natin, gagawa lamang tayo ng mabuti sa isang tao na gumagawa din sa atin na mabuti. Ano ho? At ganun ang mundo. No? Pero ang Diyos, no, sa kanyang sobrang pag-ibig, ay gumawa ng paraan para sa mga taong hindi niya kaibigan. No, sabi nga doon sa Romans 5 verse 10. Romans 5:10. Yeah, Romans 5 verse 10. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ganda, no? Sabi nga, dahil doon, tiyak. May katiyakan. Kung si Kristo ay tinanggap mo bilang yung Panginoon at tagapagligtas at nananahan sa iyong isipan, sa iyong puso, ito po yung kaligtasan. Habang tayo ay nagpapakasasa sa kasalanan, nagrebelde sa ating Panginoon Diyos, o walang pakialam sa kanyang kalooban, pinili niyang ipadala ang ating Panginoong Hesus para mamatay sa krus. Hindi niya tayo pinag-intay na mabago muna. Para bang, kailangan ko munang mabago ganito. Kaya nga po yung konsepto na pagka po tayo ay nag-i-invite sa Bible study, ay marami pa akong kailangan baguhin. Totoo yan. Kaya nga yung uma-attend sa Bible study, sila yung mga taong marami pang aminado na marami pang dapat baguhin sa buhay. Yung mga uma-attend dito sa God's Morning, sila yung aminado, mga taong aminado na marami pang kinakailangang mabago sa buhay at baguhin ng Diyos. Tayo, lahat na nandito. Yan ang pag-amin natin. Kaya nga tayo ay lumalapit sa Panginoon dahil inaamin natin na tayo ay kailangan baguhin at mabago ng Diyos sa ating buhay. At katulad ng ating pinag-aaralan ngayon, no, sa gitna ng pagkakasala, ang ating Panginoong Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang iligtas tayo. Kaya nga po dito sa ating topic ngayon, sa sinners embraced by grace, ay naglalarawan ng di kapanipaniwalang katotohanan. Bagamat tayo'y karimari-mari. No? That's the word. No? Karimari-mari sa kasalanan. Hinanap tayo ng Diyos. At niyakap sa pamamagitan ng biyaya. Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, mabago tayo. Baguhin na tayo. Hindi ito tungkol sa reliyosong pagsisikap o mabuting gawa. No? Sinasabi sa atin ng Romans 5:8 na ang Diyos ay nagpapakita at nagpapatunay. Sabi nga, clearly shows and proves ng kanyang pag-ibig. Because of His love. Paano? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo.
It means tinanggap natin yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Kung tinanggap mo ang Panginoong Kristo sa iyong buhay, ibig sabihin tinanggap mo ang pag-ibig na ito. Tinanggap mo ang regalo ng Diyos sa buhay mo. Tinanggap mo ang regalo na kahit ikay makasalanan pa, tinatanggap mo siya upang baguhin ka niya. Upang bayaran niya ang kasalanan na iyong ginawa. Sabi nga po, ang krus ang pinakamalakas na ebidensya na ang Diyos ay para sa atin kahit na tayo'y laban sa Kanya. Kaya nga po dito sa ating tinatalakay na ito, meron tayong dalawa lang po. Dalawang pag-uusapan patungkol dito. Ang una ay ang lubos na kabiguan ng tao. Dito ay pinapakita yung lubos na kabiguan ng tao na nangangahulugan po dito sa ating pinag-aaralan natin ngayon na lahat tayo'y makasalanan at walang kakayahang na iligtas ang ating sarili. Sabi nga po doon sa Romans 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi po ng Biblia na tayong lahat ay nagkasala at walang nakabot. Nino man, only Jesus Christ. Ang lubos na kabiguan na ito ay makikita sa katotohanan kahit anong gawin natin, hindi natin kayang umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay may pagkukulang at hindi karapat-dapat sa kanyang kaluwalhatian. Ito ay nagpapakita na ang ating tunay na kalagayan bilang mga tao sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa atin doon sa Isaiah 64 verse 6, ang sabi doon sa atin, na ang gawa o mga gawa ng tao ay inihalin tulad sa maruming basahan, na 64 verse 6, na nagpapakita na kahit ang mga pinakamabubuting gawa ay hindi sapat sa harapan ng Diyos. Basahin po natin yun. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa nating maruruming basahan na ang katulad. Nalantan na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Amen. Sabi nga kahit na yung pinakamagagandang gawa natin, kung ipagmamalaki natin, ipagyayabang natin sa harapan ng Diyos, sabi nga para yung maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Kaya nga po dito sa talatang ito ay nagpapakita ng ating kabiguan na maabot ang kanyang mga pamantayan at ang ating mga kasalanan ay nagdadala sa atin ng pagkawasak tulad ng mga nalalantang dahon na sinabi doon. Ibig sabihin na sa ating buhay, kung tayo ay nananahan lamang, parang sabihin natin, tayo ay magpapabida, parang magbibida-bida sa ating Panginoon Diyos. Lord, ito ginawa ko, Ito po, Lord, tingnan mo, ginagawa ko ito, para sa iyo to, Ang katotohanan po nun ay parang ito isang maruming basahan lang sa Diyos. Dahil ang anumang ginagawa natin na upang magmalaki sa Diyos ay hindi makapagbibigay ng kaluburan sa ating Panginoon Diyos. Nagagawa natin ang mabuti dahil alam natin na napakabuti ng Diyos. At lahat ng ito ay dahil sa pagkilos ng Diyos. Imagine natin, hindi tayo nagkaroon ng mga bagay na ito kung wala ang Diyos. Ang buhay na meron tayo ngayon, mga material na meron tayo ngayon. Kaya lahat ng ito hindi natin kayang ipagmalaki sa Panginoon Diyos, kundi dapat natin gamitin sa kapurihan ng Diyos. Kaya nga, minsan sa buhay natin, iniisip natin na, di ba, kung minsan sa buhay natin, kung ako lamang ay bata pa, may enough na oras, paglilingkuran kita at ang aking Panginoon Diyos. Pero bakit nasayang yung ibang oras? Minsan, di ba sa buhay natin, inisip natin, hindi pa ito yung tamang panahon,
Di ba? Minsan inisip natin, sige, magbabago na ako pag nakamit ko mga bagay nito. Dumating yung bagay niyon, pero hindi ka naman nabago. Bakit? Kasi nanahan ka sa sarili mong kakayahan. The moment you know that God loves you is the moment na dapat ginagamit mo ang anumang meron ka para sa Panginoon Diyos. Meron kang paningin, meron kang pananalita, meron kang kamay, meron kang paa, meron kang paggawa sa isip, sa salita at sa gawa. At anumang bagay na meron ka, tanungin mo yung sarili mo, ito ba yung nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos? Ito ba ay nakapagbibigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos? Mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Tandaan po natin, ang tao ay patay sa kanyang mga kasalanan. Sabi nga sa atin ng Ephesians 2, verse 1 hanggang 3. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuways at mga kasalanan. 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't ang ating likas na kalagayan bilang tayo'y mga taong kinapupuotan ng Diyos. Amen. Sabi nga ang taong ayaw sumunod, ayan ay, sabi nga ay pinag-aarian ng kaaway. Kaya nga po ang talatang ito ay nagpapakita ng ating kabiguan na maabot ang kanyang pamantayan. At sabi nga ang ating kalagayan ay hindi lamang sa pagkukulang, kundi isang espiritual na kamatayan. Ang bawat tao o tayong mga tao ay lumalakad sa mga bagay na nandito sa mundo. Kaya nga po, makikita natin na kalimitan ay ito yung paglakad ayon sa mga pagnanasa. At ito ay nagdadala sa atin ng pagkawasak. Ang kabiguan ng tao ay hindi lamang sa mga gawa, kundi sa ating buong kalikasan. Kaya nga po, sabi rin sa atin ng Jeremiah 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Amen. Sabi doon, bigat, Ang puso daw ng tao ay puno ng pandaraya at kasamaan. Pinapahayag nito na hindi lamang ang ating mga aksyon ang may problema, kundi ang mismong ugat ng ating pagkatao. Ang kabiguan ay nagmumula sa ating puso na puno ng masamang hangarin. Sabi rin po sa atin ng 1 John 1:8, Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang... 1 John, unang 1. Ay, sorry po. 1 John 1 verse 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinaraya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Amen. Sabi nga, yan ang isang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Na kumisan ang pagtanggi sa ating mga kasalanan ay isang anyo ng pagkakaroon ng kabiguan. Kung iniisip natin na tayo ay walang kasalanan, nililinlang natin ang ating sarili. Ang pagkilala sa ating kabiguan ay mahalaga upang maunawaan ang ating tunay na kalagayan at pangangailangan natin ng kaligtasan. Ang kabiguan ng tao sa harap ng Diyos na nagmumula sa ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Kaya nga po, kailangan natin ng Diyos sa lahat ng ito. Dahil ito po ay nagpapakita na ang tulong at biyaya na mula sa ating Panginoon Diyos ang siyang magbabangon at upang tayo ay makahanap ng pag-asa.
ikalawa na po. Ano po yun? Dito sa talatang ito sa Romans 5:8, pinapakita po yung ikalawa na ang Diyos ay walang kapantay. No? Walang kapantay ang kanyang pag-ibig. No? Sabihin, walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating ikalawang points dito sa ating, o puntos dito sa ating pinag-aaralan ngayon sa Romans 5:8. No? Sabi nga, siya po ang unang umaksyon, no, para tugunan ang problema ng kasalanan. Hindi dahil sa karapat-dapat tayo, kundi dahil sa kanyang habag. Sabi nga, siya na yung nag-initiate. No? Siya na po yung kumilos bagay na ito. Kaya nga sabi sa atin doon sa 1 John 4 verse 9 hanggang 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. So doon nagtatapos ang kamatayan. Doon nagtatapos ang kasalanan. 2,000 years ago. Ginawa po yan ng Diyos. Upang sa lahat ng ating mga kasalanan, noon, ngayon, at magagawa pang kasalanan, ay magkaroon ng kabayaran. Hindi lisensya para gumawa tayo ng kasalanan, kundi isang patunay ng pag-ibig ng Diyos na sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan o magagawa pang kasalanan, siya ang Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos na kayang magpatawad at kayang magbigay sa atin ng buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang aktibong hakbang. Ipinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo mabuhay sa Kanya. Kaya nga yung buhay natin, hindi na namumuhay sa kasalanan, kundi namumuhay na sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay nakalalapit sa habag ng ating Panginoon Diyos kahit tayo makasalanan. He is the high priest in our life. Kaya nga po yan, tinalakay din po namin yan kagabi sa Hebrews 5, kung ano ang pagkakaiba ng high priest ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ba ay nagmula kay Aaron o kay Melchizedek? No. Ito po yung pagpapatunay na ang Diyos ang siyang high priest natin, na kanyang sariling buhay mismo ang inihandog niya para po tayo makalapit sa habag ng Panginoon Diyos. Ito yung nagpapatunay na kung wala ang high priest na ito, ang ating mga panalangin ay hindi mapapakinggan ng Panginoon Diyos o hindi pakikinggan ng Panginoon Diyos. Sabi nga, the moment lamang na makita ng Panginoon Diyos ang high priest na ito, kaya nga po kailangan nating tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas dahil siya yung high priest natin na siyang naghandog. Kailangan nating tanggapin si Kristo, naghandog at mismong inihandog niya ang kanyang sariling buhay para maging handog sa ating Panginoon Diyos at maging katanggap-tanggap. No? Isang analogy, parang, di ba, kung hindi ka naman kilala ng isang tao, kahit anong tawag mo. For example, sino ba yung kilalang tao ngayon? Sino yung sikat ngayon sa PBB? No? Kung meron man. Kasi hindi ako mahilig manood ng ganyan. Si Mika Salamanca. Mika Salamanca daw, no? Hindi ko po siya kilala. Ano? Si Piang pala. Piang, no? Si Piang, mas kilala yan. Okay. Sabi ng ating mga big winner. Okay, sabi ko si Piang daw, si Piang, Tawag ka ng tawag kay Piang, maaring batiin ka niya, pero hindi ka naman niya kilala. Diba? Pero kahit anong sabihin mo sa kanya, siguro mga 2 seconds malilimutan niya na yan. Bakit? Kasi hindi ka naman niya kilala. There's no personal relationship. Pero kung kilala mo yung isang tao, si Winnie, no? Ayan. May sinabi siya sa akin
Di ba? Natatandaan natin. Why? Ganun din po ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kung kilala tayo ng Panginoon Diyos at makikilala lamang tayo ng Panginoon Diyos o kikilalanin lang tayo ng ating Panginoon Diyos. No? Kasi ang Diyos is all-knowing. No? He knows everything. At pakikinggan lamang niya yan kung merong high priest. At ang high priest na yun ay si Kristo sa ating buhay. At sa ating buhay na ito, nagpapakilala na doon sa ating panalangin, no? Sabi niya, hindi mo kailangan maging pastor para manalangin sa Panginoon. Ang kailangan mo ay relasyon. No? Kaya nga, yun ang nilalayon ng talatang ito. Na nung tayo makasalanan pa, pero tinanggap natin ating Panginoon Kristo, meron na ngayon tayong kalayaan. Sa pag-ibig na ito ng Panginoon Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. At ito ay isang pag-ibig na handang magsakripisyo para sa ating kapakanan. Kaya nga, mga kapatid, sa pag-ibig na ito ng ating Panginoon Diyos, ano pa makapaghihiwalay? Kung tinanggap mo na si Kristo sa ating buhay, ano pa makapaghiwalay? Isa iniisip natin, yung kasalanan, no? Kaya nga, sabi nga, maaari kang magkaroon ng kasalanan pero huwag kang bibitaw sa Panginoon. Maaring nahihirapan kang paglabanan ng kasalanan pero huwag kang bibitaw sa Panginoon. Patuloy mong hanapin ang kalakasan na makapagwawaksi sa kasalanan na meron ka. Kahinaan na meron ka. Kakulangan na meron ka. Dahil ang pag-ibig na ito na tinanggap natin sa Panginoon Diyos ay walang makapaghihiwalay. Sabi nga sa atin sa Romans 8 verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel at ang mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39. Ang kataasan, kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi nga, no, inubos ng Panginoon Diyos ang dahilan para sabihin natin hindi tayo kayang mahalin ng Diyos. Inubos niya yun. Kaya nga yung ating pangangatwiran ay busy ako, wala akong oras sa Panginoon. Ano pa man dahilan mo, inubos na yun ng Panginoon Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mahihiwalay sa atin. Gaano man kalalim ang ating mga pagsubok, walang sino man o anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na matatag at walang hanggan. Kahit sa mga panahon ng kahirapan at pagsubok. Sabi nga, kahit sa pinakamababa at madilim na kalagayan, ang Diyos po natin ay mayaman sa awa at pag-ibig. Ephesians 2, verse 4 and 5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. 5. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay ng bagong buhay sa atin na nagmumula sa kanyang grace o sabi nga, biyaya. Biyaya yan. Kapag ang pag-ibig na ito ay lagi nating naiisip, lagi nating naisa sa pamuhay, sigurado ako, hindi ka mawawalay sa Panginoon. Hindi, ito po ang sign po niyan ay sabi nga, nakikita mo yung, sabi nga, ito po yung kung bakit minsan pumupunta ang mga tao sa church, bakit nandun sila sa ministry, para bang minsan inisip natin, bakit nagpapagod tong mga taong ito? Ano kaya ang napapala ng mga taong ito? No? Sabi nga, higit pa ito. Sabi ang mga taong nagpapagal, sabi nga ay ibinibigay o iniaalay nila yung oras nila sa Panginoon. Inaalay nila yung lakas nila. Inaalay nila yung
talento na meron sila, maging sa isip, sa gawa at sa salita, para sa Panginoon, ito po yung nagbibigay ng kaluguran. Dahil naranasan nila ang pag-ibig na ito. Ang biyaya ng pag-ibig na ito. Ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng bagong buhay sa atin, na nagmumula sa kanyang biyaya. Yan po yung biyaya. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay laging handang bumangon o magbangon sa atin mula sa ating pagkabagsak. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, ang kwento na ito ng krus ay hindi drama o mythology. O sabi nga, ito ay katotohanan ng biyaya ng isang pag-ibig na handang magpakababa, magdusa at magbayad para sa mga tao. Ayaw man lang siyang kilalanin. Ayaw man siyang tanggapin. Pinapakita po ng ating Panginoon Diyos ang biyayang ito upang tanggapin din ng mga tao wala pang relasyon sa Kanya. At dito makikita natin kung gaano kasiti ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, wala na tayong dahilan para magbigay tayo ng rason. No? Ito po yung, sabi nga, ay biblical precedent na makikita natin ng pag-ibig ng Diyos. Hinatulan tayo ng ating Panginoon Diyos, ang ating kasalanan, sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ating mga nagawang kasalanan at magagawa pang kasalanan at nagawang kasalanan nun. Kung tinanggap mo si Kristo, binayaran ni Kristo yan. Pero, hinatulan niya tayo ng may habag. Tawa. Bakit? Dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Para bang sinabi ng Panginoon Diyos, gumawa ka sa akin ng kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, dahil tinanggap mo yung pag-ibig na ito, tinatanggap kita. Pumasok ka sa aking bahay dahil ikaw ay akin ng anak. Kaya nga mga kapatid, ang mensaheng ito ng sinner's embrace by grace ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito po ay reality ng pag-ibig ng Diyos para sa atin ngayon. Habang tayo'y nagkukulang, nagkakamali, o nakararanas ng pagkabigo, hindi nagbabago ang katotohanan na ito. Ang katotohanan na si Kristo o ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa mga makasalanan na tulad natin. At ang kanyang biyaya ay sapat para sa lahat. Ang krus ng ating Panginoong Hesus ay hindi simbolo ng kahiyan, kundi ng tagumpay. Doon tinapos ng Diyos ang gap ng kasalanan at inalok niya ang kanyang nag-iisang anak. Ano po yung inalok niya doon? Sabi nga, ang pag-alok niya dito, ng una ay pagkilala. Pagkilala natin na tayo makasalanan, pero hindi na tayo pababayaan. Kaya nga nung nalaman natin tayo makasalanan, inamin natin yan sa Panginoon. Humingi tayo ng patawad at tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, again mga kapatid, this is the day. And the time is now. Sabi nga, hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw ay may buhay at napapakinggan mo ang mensaheng ito, ito yung pagkakataon. Tanggapin mo si Kristo. At kung gusto mong malaman kung paano, pwede mo kaming i-message. O pwede mo lapitan ang iyong pastor. O pwede kang pumunta sa mga church na malapit upang tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At kung naririnig mo man ang mensaheng ito, at nais mong tanggapin ating Panginoong Jesucristo, PM mo lang ako. Kung nandito ka sa Pilipinas, i-PM mo sa akin yung number mo. Tatawagan kita. Usap tayo.
Kalawa, pag-asa. Binigyan po niya tayo. Dahil kung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, doon natin malalaman na may pag-asa. Na ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay libre at hindi ito magbabago. At hindi rin ito kayang baguhin ng ating mga pagkakamali o mga nagawang pagkakamali o magagawa pang pagkakamali. Dahil sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Kung tayo man ay nagkamali, kung tayo man ay natisod, ngunit pinaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon Diyos dahil hindi ka umaalis o hindi ka lumalayo sa presensya ng Panginoon Diyos. Kasi makikita mo yan eh. Unti-unti kanyang babaguhin. At sa pagbabagong ito, doon natin nakikita yung mga kasalanan. At sa pagkakita natin ng mga kasalanan, hindi tayo palubog, kundi doon tayo nagkakaroon. May pag-asa. At doon, makikita natin yung layunin natin. The purpose. Ito pala yung purpose ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Na ang buhay natin ay magkakaroon ng saysay sa pamamagitan ng pagsunod at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, hindi mo sinayang ang regalong ibinigay ng Diyos. Dahil hindi mo lang ito tinanggap, kundi pinakinabangan mo pa ito. Diba, naalala niyo yung illustration ng vase? No? Kapag binigyan ka ng vase, inilagay mo doon yung mga basura sa vase na yon, ang tawag doon ay basurahan. Pero kung binigyan ka ng vase ng Panginoon, ang inilagay mo ngayon dyan ay pagbabago. Itinapon mo yung kasalanan, pinalitan mo ito ng pag-ibig, mga bulaklak, mga buhay na bulaklak, buhay na halaman sa iyong buhay. Ito ay mamumunga ng pag-ibig, kagalakan, ang buwan ng Espiritu sa ating buhay. Kung paanong hindi tayo karapat-dapat pero pinili pa rin tayong mahalin ng Diyos, tayo rin ay tinawag at magpakita ng habag sa iba. Sabi nga sa atin doon sa 1 John 4 verse 11. Mga minamahal, dahil gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Yun po ang simbolo na tayo ay sumusunod na sa Panginoon. Kaya nga po nagkaroon tayo o nandito ngayon tayo sa church age. Yung tinatawag natin church age. No? Kaya tayo ay napunta sa church hindi dahil sa magandang building, hindi dahil sa may building, kundi ang church mismo ay ang mga taong naniniwala na si Kristo ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Katulad nito, tayo ngayon na natitipon. Sabi nga, higit tayo sa dalawa, we call this church. At bilang isang church ng ating Panginoon, yan ang pagbibigay sa atin, ang pagmamahalan. Huling paalala, sabi nga sa atin ng Tito 3 verse 5, hindi sa ating mga gawa, kundi sa kanyang habag, tayo ay naligtas. Ang kaligtasan ito ay regalo. Ang tanging sagot natin dito ay ang sumampalataya, magpasalamat, at mamuhay para sa Kanya. Again, ulitin ko, ang ating dapat na response dito ay manampalataya, magpasalamat, at mamuhay sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, mga kapatid, ang kwento ng krus ay kwento ng pag-ibig na walang hanggan. At ito'y para sa iyo at para sa akin. Kaya purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon naman, nais kong ibigay ang pagkakataong ito, ang oras na nalalabi para sa reflection ng aking partner. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating mga napag-aralan ngayong umaga ay dito sa Romans 5:8, pinagdama po ng ating Panginoon ang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Tunay nga pong napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin para ibigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa ating mga kasalanan. Ang ating pong mga nagawang kasalanan, napakalinaw po na sinabi na kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon at humingi ng kapatawaran, tayo ay kanyang patatawarin. Tayo ay kanyang bibigyan ng kaligtasan. Dapat po isinasa pamuhay natin
lahat ng ating mga natututunan ng naayon sa presensya ng ating Panginoon. Dapat po, minsan po kasi ang mga tao sasabihin na busy siya, wala siyang time upang pumunta sa church. Pwede namang online, pwede namang, pero mas maganda po na pumupunta po tayo sa church, ma-attend tayo ng gawain. Minsan po kasi ang iniisip ng tao ay puro kailangan ko nito, para kailangan ko mag-provide sa pamilya ko. Tama naman po. Kailangan kong lahat na lang po ng ginagawa niya ay para sa kanyang ikabubuti. Kailangan magawa ko ito kasi sa mga promotion, ganyan. Wala naman po masama doon. Pero wag po natin kakalimutan na unahin natin ang ating Panginoon. Meron po akong analogy na nabubuo sa isip ko kanina noong nakikinig ako. Di po ba pagka tayo nagtatrabaho, trabaho tayo ng trabaho, wala na tayong time sa pamilya. Ang nasa isip lang natin, ang goal lang natin mag-provide. Provide tayo ng provide, which is binibigay ng Panginoon. Na napopromote ka, lumalaki ang sweldo mo, nakakabili ka ng property, lahat na lang ng bagay ng layaw dito sa mundo ay nakuha mo na, pero hindi ka pa rin kontento. Gusto mo pa rin, naghahangad ka pa rin ng mas marami kasi iniisip mo yung pamilya mo. Pero habang hinahangad mo yung kayamanan para sa pamilya mo, ang pamilya mo nagkakawatak-watak, nagkakasira-sira, hindi mo na alam kung ano nangyayari sa pamilya mo. Hindi mo na alam kung ano nangyayari sa mga anak mo, nasaan yung mga anak mo. Pero kapag tanda mo, makikita mo mag-isa ka na lang kasi wala kahit isa sa mga anak mo gusto mag-alaga sa'yo. Kasi wala kayong relationship. Hindi kayo, ang alam lang nila, ikaw yung tatay, ikaw yung nanay na nagpo-provide, nagbibigay ng pera, anumang hingin nila, ibibigay mo. Pero wala kayong pag-uusap regarding sa mga pinagdadaanan ng mga anak mo. It's ibig sabihin stranger kayo. Hindi kayo sa pera. Pera ka lang ng pera. So wala kang relasyon sa iyong pamilya, kahit yung asawa mo hindi mo na nabibigyan ng pansin kasi nga nakapokus ka sa pagpapayaman mo. Pero pagdating ng araw, ikaw ay matanda na, ay yung pinaghirapan mo na kayamanan, pag-aaway-awayan pa ng mga anak mo. Ang mangyayari, idadaling ka sa home for the aged, wala nangyari sa pinaghirapan mo. Walang nangyari sa perang minahal mo. Kasi nga, tinanggal sa iyo ng Panginoon kasi wala kang relasyon sa ating Panginoon. Pero kung ikaw ay pwede ka namang unahin mo ang Panginoon, prioritize your priority. Ibig sabihin, i-prioritize mo ang Panginoon, una sa lahat, ang ating Panginoon, pangalawa ang pamilya, then ang trabaho. Kasi kapag prioritize mo ang Panginoon, yun yung priority mo, ibibigay niya sa iyo lahat. Pagdating ng retirement mo, pagdating ng pagtanda mo, naandyan lahat ang mga anak mo, gusto kang alagaan kasi meron kayong relasyon. Dinala mo ang mga anak mo sa Panginoon. Dinala mo ang pamilya mo sa Panginoon. So, ibig sabihin, naturuan mo sila about God. Kaya ang mangyayari, kung ano yung tinanim mo sa anak mo, yun yung magbubunga. Kung anong tinanim mo din sa puso mo at ipinasa mo sa pamilya mo, yun yung magbubunga. Ibig sabihin, kapag tanda mo, maraming magmamahal sa iyo kasi inuna mo ang Panginoon. Ipinakilala mo ang Panginoon sa pamilya mo. So, yun po yung naisip kong analogy kanina na kailangan natin ngayon ang ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na busy ka. Wala kang time. Kasi isang iglap lang pwedeng kuhanin ng Panginoon yung pinagkakabisihan mo, yung pinagkakaabalaan mo. Kaya kailangan po bigyan natin ng panahon ang ating Panginoon. Una sa lahat ang ating Panginoon. At ang Panginoon po magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan dito sa lupa. Ang gusto nga po ng Panginoon, kahit nandito pa lang tayo sa lupa, makalangit na ang iyong tinatamasa, which is yung pagpapalang binibigay niya, pagmamahal ng pamilya, at yung pagmamahal sa paligid mo. Yun po ang mga makalangit na magagawa ng ating Panginoon kahit nandito pa lang tayo sa lupa. Then yun po ay preparation natin upang pagdating natin sa ating kalalagyan kasama niya ay tayo ay
nagpupuri sa ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po tayong lahat. Napakarami pong sakit na kumakalat ngayon. God bless po. Okay, purihin natin Panginoon Diyos at salamat sa um, reflection, no? At ngayon naman tayo ay dadako doon sa ating mga partners online, mga kapatid natin online. At dito po sa comment section, no, ay nasa unahan po ng ating comment section dito ay mula po sa bayan ng Liliw, ano ho? Tayo po ay sinumahan sa mula po sa angkan ng Arosena, no, ni Nay Edna, no. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay sinundan sa lugar naman ng Bacolod ng angkan ng Pius, kasama po natin ang Kuya George, ano ho. At sinundan po yan sa lugar po sa Villa Escudero, no. Kasama po natin ngayon ang angkan ng Patual Dalangin, no. Kasama po natin si Nay Winnie Patual, no. Dito kasama rin po natin si Ate Gori, ano ho. At yan mula po dito sa angkan sa lugar ng Bulaking Chao, no. Yan. Yan, may prayer request po siya, kalakasan at kagalingan ni Joseph Borilla. Yan. At kagalingan din po ni Chakinay. Kagalingan Kuya Victor Dalangin. Yan. At pagbati, no, ni Nay Winnie, no. Ayan, birthday pala ni Baby Aliyah, no. Baby Aliyah Angel Dalangin. So, happy birthday. Yan. At prayer request ulit mula kay Ate Goyi, no? Ate Gori ng kagalingan kay Jezebel Cosico. At yan, mula naman po sa Bulacan ulit. Balik ulit tayo sa Bulacan Chao. Kasama rin po natin mula po sa kanang Silang Artillaga. Kasama po natin si Kuya Chris, no? Yan, Kuya Chris Artillaga. God's morning din po. Yan. Yan. At prayer request. Sinundan na agad ng prayer request ni Ate Gori, no? Para kay Kuya Chris, ano ho? Ng kagalingan, no ho? Yan. Ano pa? Sabi nga ni Ate Gori din sa comment niya, no? Thank you Lord sa pag-ibig mo at pagbibigay ng iyong anak siguro ito. Ano ho? At yan. Prayer request ni Kuya Chris para kay Ayan Bautista. Yan. At ito prayer request ng pag-iingat kina Anthony Jerome Julius Chay Ella. Yan. Prayer request din ni Kuya Chris, no, kagalingan kay Marie Claire Rebong. At kasama rin natin si Brother Arthur Tanyo, no, nasa Espanya yata sila, sa Barcelona. Parang yun ang message niya sa akin kagabi. Parang nakaangkorahe. Ingat yan bro, at patuloy na ingatan ka ng ating Panginoon. Yan, God's morning. Yan, kasama po natin mula po sa pamilya at angkan ng Azucena Tanyo, no, kasama po natin yan si Brother Arthur at ang kanyang buong pamilya. Ano, sila Julene, sila Pau, si Ate Carmelyn, yan. Ibati na rin natin sa kanila. Yan. At yan. Pag-iingat kay Gabi Dalangin. Yan. Yan. Salamat, Nay Winnie, sa pagbati sa aking family. Yan. Kagalingan ni Josie Calabia. Yan. Kagalingan na rin natin kay Gloria Alejandrino. Yan. At kagalingan na nabanggit na natin. Okay. Yan. At siyempre kasama rin po natin si Dr. Julia C. mula po sa Ormoc City. Yan. Osamis, no? City at ang buong family, no? Ang C family. Yan. Pag-ingat. Yan. Ito, pag-iingat sa nalalapit na panganak ni Sister Tip, no?
Pray na rin natin. At yan. Okay. Okay. Pag-iingat po kay Ian Artillaga. Yan. Mula po kay Nanay Gori. No? Salamat. Okay. Isang kagalakan po sa biyaya ng Panginoon. Okay. Yan. Pag-iingat kay Mark de Los Santos, Smith, Zach, Suriset, at Abby. Yan. At kasama rin natin si Maria Bunyalos, no? At si Sister Marapito. Tama ba sa Dubai, no? Yan, kasama rin po natin. Yan. Yan, salamat po para pag-iingat po sa aking mga anak. Sabi nga ni Nanay Gori, kay Casey at kay Kyle, no? Yun. At kasama rin po natin si Ate Marta, no? Yan. Mula po sa Bulaking Chao. Yan. At happy birthday, Aliyah. So that's all. Yan po ating nasa comment section. Hindi ko nahubi natin yung ibang mga pangalan na lagi na rin man po natin nababati. Kasi dahil sa hahaba po yung oras natin. Pero ganun pa man, doon sa ating mga comment section na yan ay binasa na lang po natin yung mga may prayer request ng kagalingan, protection, ganun pa man, ay binabati natin ng lahat ng nandyan. Isang kagalakan, mga kapatid, at patuloy na dalangin natin ang patuloy na pagkakaroon natin ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoon Diyos, at patuloy na lumaganap ang pananampalataya ng ating pinaniniwalaan ng naayon sa mayamang biyaya at awa ng ating Panginoon Diyos. At ngayon tayo po ay magtatapos na sa ating God's Morning for today, ngayong araw po ng Thursday, August 7, 2025, na pinamagatan nating Sinner's Embrace by Grace, the story of the cross. At mula po dito sa Romans 5:8, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa muli mong pagtuturo sa amin. We acknowledge, O God, na Ikaw ang banal na Espiritu na siyang sa amin ay nagturo at nagpahayag, Panginoon, ng kaalamang ito. Patuloy namin idinadalangin na patuloy mo kami, Panginoon, na lingapin at pagkalooban ng kalakasang ito, Panginoon. At patuloy mo, Panginoon, ipagkaloob sa amin ang diwa ng pagsunod sa aming natutunan. Hindi lamang namin narinig, kundi bagkus, Panginoon, panghawakan ito ng bawat isa at ingatan upang ito ay manatili sa aming puso, na magbigay sa amin ng kalakasan at paggapi sa anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. Patuloy din naming idinadalangin ang mga kapatid namin na nabanggit ayon sa iyong pag-iingat saan man kami pupunta, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi nabanggit, Panginoon, at nakakarinig ng salitang ito. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, turuan kami at bigyan kami ng gabay sa lahat ng tamang aksyon, pananalita, at gawa na aming gagawin ngayon. Again, O Lord, salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito na sa mga nabanggit naming mga kapatid na may karamdaman, especially, Lord, ang aking asawa, Panginoon, at aming mga kapatid, Panginoon. Patuloy na kami ay naniniwala na sa iyong latay, Panginoon, ay wala pong imposible sa iyo. Na ang kagalingan ay kaya mong ilapat. Inabling ko pa na O Lord, sa buhay ng bawat isa ng naayon sa iyong kalooban. Tuloy namin idinadalangin sa pananampalataya na ito, Panginoon, patuloy mo kaming turuan na magpasakop na naayon sa iyong kalooban. Ituro mo sa amin ang aming mga pagkakamali, ituro mo sa amin ang aming mga kakulangan upang lakaran namin ang katotohanan at biyaya ng iyong pagmamahal at awa sa aming buhay. Ayon sa iyong grasya at sa iyong pagmamahal na ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Ikaw ang aming maranasan at sa aming buhay na ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan na higit pa sa kaya naming hilingin, higit pa sa kaya naming isipin, Panginoon. Patuloy na idinadalangin namin ito sa biyaya at pagmamahal
ng iyong pag-ibig sa amin at patuloy na pagkakaloob sa amin ng kalakasan na nagmumula sa iyong banal na Espiritu. Patuloy na dalangin namin ito sa biyaya at pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, God's morning, everyone.